They can no longer die, for they are like angels. And they are the children of God, because they are the ones who will rise, that the dead will rise. Even Moses made known in the passage about the bush, when he called out, Lord, the God of Abraham, the God of Israel, Isaac, and the God of Jacob. And he is not God of the dead, but of the living. For to him all are alive. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Let us all be seated for the homily. Magandang umaga sa inyong lahat. At happy anniversary, Foundation Day. At pag Foundation Day, ito ay ang pag-aalala. No? So we remember. Bago ako ipagpatuloy itong homily, may tatanungin lang ako sa inyo. Sino sa inyo ang nakapanood na nung Lion King? Sino yung bida doon sa Lion King? Simba. Sino yung tatay niya? Mufasa. Tapos, namatay si Mufasa dahil kay Scar. Tapos, umalis na si Simba, pero bumalik siya nung meron na siyang edad. At nakita niya yung tatay niya sa langit, di ba? Si Mufasa. At ano ang sabi niya kay Simba nung nandun siya sa langit, dun sa clouds? Anong sabi ni Mufasa? Remember who you are. No? Remember who you are. At iyon ang gusto kong balikan natin, yung pag-aalala. We remember. And in our Foundation Day, we remember. Dahil ito ang gustong iparating sa atin ng ating Panginoon ngayon. At meron siyang pinapaalala sa atin na tatlong bagay. Dahil yung mga Sadducees, yung mga ibang mga tao noong panahon ni Jesus, hindi sila naniniwala sa pagkabuhay muli in the resurrection. Hindi sila naniniwala. So gustong ipaalala sa kanila ng ating Panginoon na may mga bagay-bagay na dapat tayong hindi makalimutan. So gagamitin ko yung salitang rise. Spell rise. Hindi siya. R-I-S-E. At anong ibig sabihin ng rise? Mabubuhay muli. At yun ang ebanghelyo natin na tayo lahat, kahit na mamamatay tayo, mabubuhay muli. So ano yung R? R means remember. Huwag mong kakalimutan. May mga bagay-bagay na nakakalimutan tayo eh. Pero ngayon, gusto tayong paalalahanan ng Panginoon. So ano yung una? R? Remember. O ano yung I? Remember. Noong tinanong ni Moses kung sino ang Diyos, ano ang pangalan ng Diyos, ano ang sinabi ng Diyos sa kanya? I am who am. No? I am who am. So remember, I am who am. Ibig sabihin, remember, there is God. Sabihin nyo nga lahat. Remember, there is God. Remember, I am who am. Ulit. I am who am. Remember, there is God. No, yun ang pinapaalala sa atin. May sinulat si Santo Tomas de Aquino na napakaganda. Sabi niya ganyan, galing tayo sa Panginoon, babalik tayo sa Panginoon. Yun lang. Galing tayo sa Panginoon, babalik tayo sa Panginoon. Hindi pwedeng hindi tayo bumalik dahil tayo ay kanyang nilikha. At bilang kanyang mga nilikha, gusto niya tayo na bumalik sa kanya. At ginawa niya tayo sa pagmamahal. So kahit na pakiramdam mo ay ayaw ka ng iyong mga magulang, o kahit na pakiramdam mo may mga tao na ayaw sa iyo, gusto ka ng Panginoon. So remember, I am who am. Gusto ka ng Panginoon at gusto niya na bumalik ka sa Kanya. Ito kung minsan yung nakakalimutan natin eh. Nabubuhay tayo dito sa mundo na parang walang Diyos. At ang Diyos natin, mga iba-ibang mga bagay-bagay. Pero ngayon, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, remember, I am who am. And He wants us back. No? Gusto niya na manumbalik tayo sa Kanya. At God is a God of the living. Kaya nga I am eh.
Ano yung past tense ng I am? Past tense ng I am, I was. Pero nung nagpakilala ang Panginoon, hindi niya sinabing I was or I will be. Ang sinabi niya, I am. Ibig sabihin, siya ay buhay na buhay. Ang Diyos natin ay buhay na buhay. Kaya nga, anong sabi niya ganyan? God of Moses, Abraham, and Isaac. No, ito mga patay na noon. Pero anong ibig sabihin na sila ay God of Isaac and Abraham and Moses? Buhay pa rin ang mga taong ito kahit na patay na yung kanilang mga katawang lupa. So, I am who am. Remember, there is God. Ngayong Foundation Day natin, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, remember, there is God. Ulit, remember, there is God. Remember, I am who am. Ulit, I am who am. O ano yung next letter natin? S. Ano yung S? S means soul. Remember, I am a soul. Ulit, I am a soul. Na meron tayo, hindi pala meron, ako ay kaluluwa. Hindi ko sinabi na mayroon tayong kaluluwa. Ang sinabi ko, tayo ay kaluluwa. Meron tayong katawan, pero tayo rin ay kaluluwa. Remember, soul. I am a soul. Kaya nga ngayon, itong November, di ba? We celebrated yung All Souls Day and All Saints Day. At merong ipinapaalala sa atin ang ating simbahan. Sana ay hindi nyo ginawa ito na magsuot ng mga zombies. Diba? O kaya yung mga Dracula, yung mga nakakatakot na mga maskara. Sana hindi iyon ang inyong isinuot. Bakit? Kasi hindi naman yun ayon sa ating pananampalataya. Nakakatakot yung mga nilikhang yun eh. At yun kathang isip. Walang katotohanan sa mga yun. So kung ano yung dapat nyong na i-costume nyo, no, noong All Souls Day or All Saints Day, dapat yung costume ng mga santo. Kaya nga mayroong doon sa parokya ko, ay nagkaroon kami ng March of Saints. So instead na nagsuot yung mga bata ng mga Dracula, ano ang isinuot nila? Costume ng mga santo. Mayroong Pedro Calungsod, no, mayroong Mother Teresa, no, mayroong Saint Martin de Porres, nag-costume March of Saints. Why? Because we believe in the soul. At yung soul na ito ay babalik sa Panginoon. And we are more than the body. Kung tayo, may katawan tayo, I am a body, we have to remember, I am a soul as well. At anong ibig sabihin ng soul? Paano mo inaalagaan ang iyong katawan? Ikaw ay natutulog. Paano mo inaalagaan ang iyong katawan? Ikaw ay kumakain, nag-e-exercise. Yun mo inaalagaan ang iyong katawan. Tanong, paano mo naman aalagaan ang iyong kaluluwa? Kung pinapakain mo yung katawan, pinapakain mo rin ba ang iyong kaluluwa? Paano? Sa pamamagitan ng Holy Eucharist, pagkukomunyon, sa pamamagitan ng pananampalataya at pagdarasal, dito natin ine-exercise ang ating kaluluwa. Kasi kung tutusin, itong katawan natin, I am a body, totoo. At kahit na anong gawin natin na pangangalaga, kahit na anong gawin natin na pagbabanat, yung mga magulang dito na nagpapabanat ng mga muka at nagpapaganda, at kahit na ilang medisina, ikaw pang pinakamayaman at napakarami mong kayamanan para mapatagal ang iyong buhay, ay wala rin yan kasi mamamatay din itong ating katawan. But we are more than our body because we have to remember, I am a soul. So tayo rin ay kaluluwa. Kaya nga ipinapaalala sa atin yon. Sana wag nating kalimutan na habang nandito tayo sa mundo, wag nating kalimutan na tayo rin ay kaluluwa. Kung inaalagaan natin ang ating katawan, alagaan din natin ang ating kaluluwa. So ano yung S? Remember, I am a soul. At yung katawan natin, mamamatay din yan eh.
Itaas nyo yung kanang kamay. Tapikin yung nasa kanan. Tapikin nyo yung nasa kanan nyo. Sabihin nyo sa kanya, mamamatay ka rin. Sino sa inyo dito ang hindi mamamatay? Hindi kayo mamamatay? Mamamatay din yung katawan natin. Itaas yung kaliwang kamay. Itaas yung kaliwa. Tapikin yung nasa kaliwa. Sabihin sa kanya, mauna ka na. Okay. So, gumawa ako ng acronym. Death. D-E-A-T-H. Ano yung death? D is departure, E is earth, A is arrival, T is to, and H is? Are you sure? Heaven or hell. Departure, earth, arrival to heaven or hell. Ang tanong, nakahanda ba tayo to go to heaven? Yung bang soul na ibinigay sa atin ng Panginoon, inaalagaan din ba natin? O puro na lang pangangailangan ng katawan? O binibigyan din natin ng panahon yung pangangailangan ng ating kaluluwa? Remember, I am a soul. And E, what is E? Remember, eternal life. Ulit. Remember, eternal life. May buhay na walang hanggan. Yung buhay natin dito sa mundo, ang ikli-ikli nun, ang ikli, kaysa sa buhay na walang hanggan. Kahit pa, na ikaw ang pinakamayaman at ma-extend mo yung buhay mo ng 120 years, let us say, as compared to eternal life, walang hanggan, konting-konti yung 120 years. So, saan ka mag-i-invest? Will you invest in the short term, yung 120 years, or will you invest in eternal life na walang hanggan? Saan ka mag-i-invest? Yun ang pinapaalala sa atin ng ating Panginoon. Example na lang, sa birthday nyo, ano yung handa nyo sa birthday nyo? Spaghetti. Ngayon, spaghetti na. Pero noon, anong handa, ma'am? Pansit. Di ba? Pansit. At ano ang ginagawa nyo sa pansit? Yung pansit ay mahaba, hindi hinahati-hati yung pansit, di ba? At pag ikaw ay mag-blow na ng candle sa birthday mo, ano yung prayer mo sa birthday mo? Long life. Kaya nga ayaw mong putol-putulin yung pansit. Kasi gusto mo ng long life. Sige, pagbigyan ka, ma'am, bibigyan ka ng Diyos ng 500 years. Gusto mong mabuhay ng 500 years? Hindi na. Wala sa atin yung gusto na mabuhay ng 500 years. Sige, 250 na lang, hatiin natin. Gusto mo pa rin? Ayaw pa rin. Siguro, sa 249th year mo, magpahanda ka pa ba ng pansit? Hindi na. At kung sakaling maghanda ka, puputol-putulin mo na. At ano yung prayer? Short life. Ang panalangin mo, pag nakaabot ka nun, Lord, mamatay na sana ako. Anong ibig sabihin niyan? We remember this is just temporary. We remember there is eternal life. At yun sana ang ipanalangin natin. Kaya the Lord is reminding us now that there is eternal life. No? Huwag nating kalimutan yun. Iyon ang nakakalimutan natin We like to live a comfortable life here on earth. A life without suffering. That at times we forget there is still eternal life, which is more, bigger. And that life in heaven is a transformed life. A life where we have fulfillment in Christ. Wala na tayong pangangailangan kasi we are very much fulfilled. Heaven is not a larger version of this life. Hindi yung mas masarap ang pagkain doon, hindi. No, it's not a larger version of this life. But heaven is really a transformation of life and a life with God. No, where there is fulfillment. Kaya nga napakaganda ng response royal sa amin. Joy in your fulfillment, O Lord. Kasi sa Kanya lang natin makukuha ito. So, my dear friends, today, as we celebrate our Foundation Day, we're also reminded of three things by the Lord. Ano yung una? Remember, I am who am. Pangalawa, remember, I am a soul. At pangatlo, remember,
there is eternal